Okay, so before we'll start this session, training muna tayo ng wisdom kay Lord. Ito yung prayer na tinuro ni Brother Bo Sanchez, the True Millionaire's Prayer. So pwede niyo akong sabayan. Lord, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others. But because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as a channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen and amen. Yan. So by the way, si Brother Bo Sanchez po, kung di po natin nakilala, di ba? He is a spiritual advisor dito sa Pilipinas and a financial guru. And he is also part of our community. He is also a member of IMG. Okay, so before that, allow me to introduce myself. I'm Jomer Apsay, Senior Marketing Director dito po sa community ni IMG. A life licensed underwriter, associate financial planner of the Philippines, and 4 years na po ako dito as a full-time financial educator. So dati po akong OFW, pero sadly, medyo lang naman. Hindi ko masyadong na-manage ang aking kaperahan sa abroad. Kahit gaano pala kaganda ng ating income, kahit gaano kaganda ng ating company na pinapasukan ngayon, kung kulang tayo sa financial literacy, talagang mismanage natin yung ating finances. So magiging sayang, di ba? Ang tagal natin nag-work, ang tagal natin mayroong trabaho, pero bakit hirap na hirap tayo mag-ipon? Yun po yung nangyari sa akin. And here comes 2020, pumasok si IMG, yan, dumaan lang siya actually sa wall ko, sa Facebook, and inaral ko kung anong meron sa IMG. And ngayon, 4 years ko na po itong ginagawa as full-time financial educator. So hindi na ako bumalik sa dati kong pag-OFW for the past 11 years. Diba? Ang tagal ko ng OFW. And here in IMG, naaral ko how to become entrepreneur and investor. Okay? So alam ko marami nag-attend dito. And gusto mag-learn how to invest properly. Sabi nga ni Benjamin Franklin, an investment in knowledge pays the best interest. Yun pala ang magbibigay ng mas magandang rate of return kung aaralin muna natin lahat ng ating papasukin, lalo na kung merong money involved. Okay? Yan. So, speaking of financial literacy, this is our global campaign. Okay? The 30M by 30, we and IMG are committed and empowered to educate 30 million families pagdating ng 2030. Diba? Medyo malayo pang 2030. Pero together, sama-sama lahat ng mga members ni IMG para ma-reach itong 30 million Filipino families. Imagine na lang natin, pag na-educate natin itong 30 million, mababawasan natin yung poverty, may ipon, may investment, diba? Halos lahat ng mga Filipino. And as of today, ang na-educate na namin is more than 12 million. Okay? Yan. So pag-uusapan natin ngayon, it's all about this book. This is the book of IMG. Okay? The title is The Secret to Saving and Building Your Future. So sa title pa lang, dito po nire-reveal natin yung sekreto ng mga mayayaman. Okay? Sabi nga dyan sa book page 11, okay, sa introduction. When it comes to securing and saving their future, many good people fail. Oh, mababait naman tayo mga Pilipino. Hardworking, di ba? Masisipag tayo, matatalino, pero bakit financially failure? Di ba? Meron ka bang kakilala sa family members, sa community, di ba? Nag-retire kahit pala mga professionals, engineers, doctors, di ba? Teachers, many end up retiring without enough savings. Gusto ba natin matulad sa kanila? Ha? These people don't set out to fail. Hindi nila pinlano na maging financially broke, financially failure balang araw. They do because they fail to plan and manage their personal finances. Ganun lang pala. Wala or hindi sila nagkaroon ng financial education or correct information on how to manage their finances. So in short, they lack financial
education. Nakakatakot pala, no? So ngayon, ang pag-uusapan natin, it's purely financial literacy lang. Okay? And dito, ang topic natin actually ngayon is the basics in mutual funds and stock market investing. Dahil alam ko, ang daming nag-attend dito ngayon, gustong marinig itong information on how to do it, diba? How money works. Okay? And building long-term investment. Okay? Pagdating sa pag-i-invest, kailangan long-term. Okay? And sabi nga ni Robert Kiyosaki, kung kilala natin, money without financial intelligence is money soon gone. Kung kulang pala tayo sa financial knowledge, financial education, ang bilis lang maubos ng pera. Relate ba? Diba? Ang bilis gumastos, ang bilis gastusin ng pera ngayon. Diba? And key points, yan. So ito lang pag-uusapan natin. Two types of income, power of compounding interest. So meron pala siya mga strategy dyan. The rule of 72, understand how money works. Two ways of investing in stock market. The types of mutual funds. Yan. Kasadahan natin lahat yan. And advantages of investing in mutual funds. Okay? Yan. So before that, tingnan muna natin yung two types of income. Anong merong income tayo ngayon? Okay? Maybe this is active income. Ano ba yung active income? Income from your direct labor. Okay? So for example, employee tayo, meron tayong sweldo. Okay? Yung sweldo natin kinsenas, katapusan, or end of the month, ang tawag dyan is active income. No work, no pay. Kung wala kang trabaho, wala ring income. Okay? Doctors, may patient sila, may pasyente sila. Okay? So wala silang pasyente, wala rin silang income, wala silang active income. Lawyer, may client sila. Yan, seafarers, kami mga OFW, kung wala kaming kontrata abroad, wala kaming active income. Okay? Yan, and another types of income is the passive income. Okay? Ang passive income naman, this income, okay, keeps coming even if you are not working. Kahit hindi ka pala nagtatrabaho, tuloy-tuloy ang pasok ni passive income. Gusto ba natin yan? You stop working, your income continues. Okay? So paano? Coach Jomer, ito po, interest income from your investment. So ibig sabihin, pag meron ka palang investment, diba, nakakapag-create ka ng passive income. Okay? Ano po yung mga passive income na possible, okay, na pwedeng maging passive income sa atin? That's investing in mutual funds. Isa yan. Okay? Investing in stocks, bonds, LTC or long-term care. Okay? Royalty income. Okay? That's also a passive income. Rentals income. Pwede rin kung meron kang mga apartment. Okay? And kung meron kang negosyo like franchise sa Jollibee, di ba? And ang tanong, how much ang franchise sa Jollibee? Di ba? Ang laki. Okay? So titingnan natin ngayon, saan ba tayo pwede mag-invest to create a passive income? Okay? So ito po yung one concept na nasa book ni IMG. Okay? This is the book of IMG. By the way, IMG, ang pinaka-product talaga ni IMG is financial literacy. So isa lang to sa mga tinuturo ni IMG. A concept on power of compounding interest. The rule of 72. Kilala ba natin yun nasa picture? Yan. So yung nasa picture na yan, di ba, si Lolo Albert Einstein. Okay? Siya po nakadiscover nito kung kailan dumodoble ang pera ng isang tao. Okay? So meron tayong constant number 72. Huwag natin palitan yan. I-divide lang natin sa 72 ang interest rate ng iyong investment para malaman natin kung kailan dumodoble ang ating pera. So usually ito po alam to ng bangko, okay, ng mga lending institution, 'di ba? Ng mga negosyante, 'di ba? About pera. Okay? It's because inaaral nila 'to kung kailan pwedeng dumoble yung kanilang capital or kanilang pera. Okay? So understanding the rule of 72. Okay, so meron tayong mga example dito. Alright? So ikaw ba, na nakikinig ngayon, saan ka nag-i-invest or nagsisave na iyong pera? Meron pa ba nagsisave sa Alcanza? Diba? Magkano interest rate doon? Pwede po ba wala? Usually sa atin,
Tama, yes, bangko, pwede ka mag-invest or mag-save sa bangko. So magkano ang interest rate sa bangko? For example lang, di ba? Binigyan tayo ni bangko ng 1%. Okay? So sabi natin kanina, 72, i-divide mo ang interest rate. Interest rate is 1%. 72 divide 1% equals 72. So ibig sabihin, every 72 years pala, dumodoble ang ating pera. O kung meron kang 10,000 ngayon, after 72 years pa, magiging 20,000 ang iyong 10,000 ngayon. O di ba? Ang tagal. Ilang 72 years ang dadaan sa ating buhay. Di ba? Minsan di na nabubuhay ang tao ng 72. So we need to understand the rule of 72 and kailangan apply natin yan if you are investing. Okay? So understanding how money works, build long-term investment. Okay? So dapat naghahanap ka ng mga investment vehicle dito sa Pilipinas na pwedeng magpalago ng iyong pera ng mas mabilis. Okay? Wag naman dun sa 1% lang. It's because 72 years pala yan, saka dumoble. So meron dito sa Pilipinas nag-o-offer ng 4%, 8%, and 12%. Okay? So for example, dito ka nag-invest sa 4%. Okay? So sino nag-o-offer ng 4%? Marami po nag-o-offer dito sa Pilipinas ng 4%. Okay? So apply natin ang rule of 72. 72 divided by 4 equals 18. So it means money doubles every 18 years. Diba? Medyo matagal din. Pero mas okay na lang to compare sa 72 years. Okay? So for example, 29 years old tayo lahat and meron kang 100,000. In-invest mo dyan sa 4%. Alam mo ba, every 18 years dumodoble yan. And pagdating ng iyong 60 or 65, let's say kailangan mo na for your retirement, meron kang 400,000 pesos. Okay? So kailangan naghanap ka pa kasi hindi lang enough yung 4%. So dito sa Pilipinas, meron nag-o-offer ng 8%. Kung meron kang 100,000 at the age of 29, pagdating ng 65 mo, that's 1.6 million pesos. Ang tanong, okay na ba yan pang retirement? Enough na ba yan? Yung 1.6? Medyo okay na yan kasi million na yan. Diba? Pero consider natin yung pagmahal ng bilihin. That's inflation and taxes. Kasi kahit saan tayo pupunta, may tax. Diba? Tumataas din yung inflation, nagmamahal ang bilihin. So baka hindi makasabay etong 1.6 million mo on your retirement. What if mabuhay tayo sa 15 years more, 20 years more? Diba? So dapat maghahanap pa tayo ng investment vehicle. And yun po yung ginawa ko. Noong 2020, naghanap ako na naghanap. Okay? Kasi hindi ako nakontento sa interest na aking pera doon sa bangko. And here, in IMG, meron silang tinuturo na 12% na pwedeng magpalago ng ating investment. Okay? Money doubles every 6 years pala yan pag in-apply natin ang rule of 72. Kasi 72 divided by 12 equals 6 years. Okay? So for example, at the age of 29, meron kang 100,000. Alam mo ba, 59 ka pa lang, meron ka ng 3.2 million pesos na pwede mong gamitin sa iyong retirement. Okay, ibig sabihin, the more or mas maaga ka mag-invest, okay, mas marami kang time na pwedeng mapalago yung ating investment. Okay? So kung medyo huli naman, so double time lang tayo, di ba? Para ma-reach natin yung ating goal. Okay? So let's say, magre-retire ka at the age of 65, meron kang 6.4 million pesos. O, medyo okay na yan, di ba? Pang-retirement, pwede na makasurvive 15 years more and 20 years more. Di ba? So, na-differentiate natin. So, kailangan naghahanap ka and kailangan legit, legal po yung mga pinag-i-investan natin. Okay? So, how do you want to make 6 million retirement fund? Okay? So, dalawa lang yan. Pwede ka mag-work. Okay? And how many years you want to make 6 million? Ilang years ba? Okay? So, kung meron kang 200,000 per year, okay, i-save mo yan, and 30 years, pwede ka magkaroon ng 6 million na retirement. Okay? And number 2 naman, money work. Hayaan mo ang pera mo magtatrabaho sa'yo. Meron kang 100,000 every year, ini-invest mo sa 12%. Okay? Meron kang 6.4 million after 36 years. O, di ba? At least milyonaryo ka pa rin, di ba? Pag nag-retire ka. Okay? Or meron kang 1,000 pesos per month. Okay? And i-invest mo yan for 36 years at 12% rate of return. Meron ka ring 6 or 6.4 million pesos.
So ang tanong, how much do you have right now? So ikaw lang makakasagot niyan. Meron ka bang 200,000 per year? Para ipunin mo yan, let's say sa bangko, okay? Para magkaroon ka ng 6 million retirement. Or meron kang 100,000 per year. Or meron kang 1,000 lang per month. Alin meron ka dyan? Okay? To distinguish mo or ano bang pwede kong pasukin? Okay? So sabi natin kanina, pagdating sa investment, we need to build long term. Kailangan pang matagalan. Huwag yung short term, 2 months, 3 months lang, di ba? So dito, okay, tinuturo sa atin, kung nagsisave ka, okay, sa bangko or nag-i-invest ka sa bangko, di ba? Ang tawag sa iyo is depositor. Okay? Since depositor ka, saan ba dinadala ni bangko ang pera mo? Dito po, dinadala yan sa government securities, naka-invest yan. Si bangko ang nag-i-invest yan, commercial papers, stocks, equities, retail, loans, yan, pinapautang ng bangko yan, or real estate. Okay? And kinikita dyan ni bangko is 12%. Okay? So 12% ang kita ni bangko pag ini-invest yan or pinapautang. Okay? Pero how much ang binabalik ni bangko sa atin as depositor? Di po ba wala pang 1%? O savings account natin, magkano ba? 0.25 lang or less than 0.25%. May tax pa. Di ba? And kung titingnan naman natin, if you are investing, okay, doon sa mga long-term investment like mutual fund house, okay, ang tawag naman sa iyo is shareholder. Okay? Investor ka. And same din yan, si mutual fund house, ini-invest din yan dito sa government securities, sa stocks, sa equities, commercial papers, okay? And yung ini-earn dyan, okay, ni mutual fund house is also 12%. Pero magkano ang binabalik, di ba, ni mutual fund house sa atin? Also 12%. It's because we are a shareholder. So kung ikaw, tatanungin kita, saan ka gusto mag-invest para mas mapalago ang pera mo? Sa bangko ba as depositor or doon sa mutual fund na long-term and shareholder tayo? Okay? Yan. So, two ways of investing in stock market. Okay? Pwede ka mag-direct trading or indirect trading. Okay? So, in direct trading, ikaw po ang magmamaneho ng iyong investment. Ikaw po ang magmamanage ng iyong investment. Okay? So pag member ka ni IMG, merong platform dyan na pwedeng ibigay sa'yo. And you can DIY, do it yourself, pwede mo siyang pag-aralan. But here in IMG, we're not recommended, okay, this direct trading. It's because very risky po yung pag-direct trading. Kailangan expert ka dyan. Pinag-aralan mo yan ng dekada. And ikaw naman, kung busy ka na tao and gusto mo rin mapasok ang pag-i-invest sa stock market, you can go indirect trading. Para ka lang pasahero. Okay? Kasi ang hirap, di ba? Magdadrive ka ng sasakyan, paano kung hindi mo alam? O, di ba babangga tayo, madidisgrasya. Di ba? Pero kung hindi mo alam, okay, sumakay ka na lang, okay, maging pasahero ka. Kasi pare-parehas lang tayo. Driver ka man o pasahero ka, pare-parehas tayo makakarating sa ating paruroonan. Okay? Yan. So tips, pa nag-i-invest sa stock market, okay, invest what you can afford to lose. Huwag mong i-invest yung pambayad mo sa kuryente, pambayad sa tuition fee ng anak mo. Okay? Sabi diyan, invest what you can afford to lose. Kasi may risk talaga. Lahat namang bagay may risk. No? And remember, the higher the yield, the higher the risk. Okay? Know your risk tolerance. So ngayon pag-aaralan natin, okay, kung anong klaseng investor ka ba. Okay? And the best way to reduce risk, okay, kung hindi ka masyadong risk taker pagdating sa investment, okay, pwede ka mag-invest sa stock market, okay, through mutual funds. Okay? So ngayon pag-uusapan natin yung types of mutual funds. Saan ka ba pwede dito? Okay? Or ano ka klaseng investor? So first, meron tayong bond fund. Bond fund is a low-risk type of mutual funds. Okay? So medyo conservative ka, pwede ka dito. Takot kang mawala yung investment mo agad-agad or very ano ka. Dito ka, and recommended length of stay is short term lang to 1 to 2 years. Kung kaya mong pa stay yung pera mo dyan 1 to 2 years, pwede ka dito sa PAN-PAN. Okay? And
Conservative ito, sabi ko nga, and the capital preservation is 4% up to 6% per annum. Per annum wala tayong per month dito. Kasi pag meron nag-offer sa ng investment ng per month, that's too good to be true. Kahit bangko, hindi pwede magpalago ng ating investment ng monthly, wala pong ganun. Okay? Yan. So, ini-invest to sa T-bills, yan, fixed income. So, anyway, pag member ka sa IMG, mas maaral mo pa to. Okay? And another types of mutual funds is the balance fund. Balance fund naman is a moderate risk type of mutual funds. Okay? Combination ito of stocks, equities, and fixed income instruments. Okay? Balance lang to. Okay? Hindi siya masyadong risky, hindi rin siya masyadong conservative. Okay? Recommended length stay is medium term 3 to 5 years. Okay? So kung kaya mong stay dyan yung pera mo na hindi mo naman kailangan, 3 to 5 years para mas ma-appreciate mo yung growth ng iyong investment, okay? Mag-balance fund ka. Okay? Since moderate ito, the capital growth, at least medyo mataas siya compared dun sa conservative one sa bond fund. 12% up to 15% per annum. And naka-invest ito sa government securities. Blue chips corporation, mga malaking company dito sa Pilipinas. Okay? Yan. And the third type of mutual fund is stock fund. Stock fund is an aggressive type of mutual fund. Okay? So aggressive to. Pero mas mataas ang rate of return. Okay? Pang long term ito, 5 years or more. Okay? So kung let's say magre-retire ka, okay, ng after 10 years, so pwede mong ilagay dito yung iyong pang-retirement. Okay? Kasi more than 5 years ang recommended length of stay ng investment na ito. Okay? And this is aggressive. The capital appreciation 15% up to 18% per annum. So ganun din, 'di ba? Naka-invest 'yan sa telco, real estate, banks, yan kasama 'yan, mining, media. So meron tayong mga mutual fund manager dito na nagma-manage, okay? Para hindi malugi ang ating investment. Okay? So meron tayong mga scenario dito sa pag-i-invest. So scenario 1, price of stock rises. Dire-diretso pataas. Okay? And scenario number 2 is price of stocks drops and gains back. So bumaba siya na bumaba and then nakabawi. Okay? And scenario number 3 naman is price of stocks drops. Okay? And rises slowly. Bumaba na bumaba na bumaba, bumagsak yung stock market and nakabawi siya ng kaunti. Okay? So saan tayo mag-i-invest dyan? Okay? Sa scenario 1, napataas siya. Scenario 2, na bumaba and then nakabawi. Or doon sa scenario 3, na bumaba siya ng bumaba and then nakabawi ng kaunti. Okay? So analyze natin yan one by one. Okay? Sa scenario 1, okay, for example, 1,000 nag-i-invest ka per month. Per month yun that's 1,000 na. Okay? First month, magkano ang value of shares? Okay? So remember, pag nag-i-invest ka sa mutual funds, padamihan tayo ng shares. Kasi shareholder tayo. Okay? So let's say 10 pesos yan. Okay? First month. And meron kang 1,000. So 1,000 divided by 10 equals magkano? 100 shares. Okay? So meron na tayong na-accumulate na 100 shares. And month 2, second month, tumaas siya. Nag-12 pesos na. Okay? So 1,000 divided by 12 peso equals 83 shares. Okay? So pataas siya ng pataas. Naging 14. Kabili tayo ng 71 shares. Naging 16 pesos. Nakabili tayo ng 62 shares. 18 pesos. Nakabili tayo ng 55 shares. And tumaas pa sa up to 20 pesos on 6 months. Magkano nabili natin? 50 shares. Okay? So total natin lahat ng mga shares na nabili natin. Okay? Magkano lahat yan? That's 422 shares. Okay? And let's say hanggang 6 months ka lang, ayaw mo na kasi tumaas na, gusto mo na siyang withdrawin. Pwede ba mag-withdraw sa mutual fund? Yes, pwede. Anytime you want is pwede kang mag-withdraw sa anytime, sa mutual fund. Pwedeng partial or pwedeng full of your investment. Pwede mo siyang ma-redeem anytime. Okay? So total shares 422, and pag nag-redeem tayo on the 6th month, magbe-base yan kung magkano ang
value ng share. And that time, 20 pesos. So, i-times natin yan yung number of shares mo sa 20 pesos. Okay, magkano yan? 8,456. So, magkano ang total investment mo? Kasi nag-i-invest ka 1,000 every month for 6 months. Okay? That's 6,000 yung total investment mo. Okay? So, less natin yung 6,000, yung capital mo. Sa 8,456, magkano ang gain mo after 6 months? Meron kang tubo or meron kang kinita na 2,456. O, diba? Kumita tayo sa scenario 1. Okay? And titingnan naman natin sa scenario 2. Okay? Drops or price of stocks drops, bumaba siya and nakabawi. Okay? So for example, sa first month, same din. You have 1,000 pesos per month to invest. Okay? So 10 pesos first month ang value ng shares. Magkano nabili mo? 100 shares. Okay? On the second month, bumaba siya, naging 7 pesos na lang from 10 pesos. Okay? Magkano nabili mong share? Ilan yung nabili mong shares? 142 shares. Okay? On the month 3, okay, bumaba siya up to 5 pesos. Okay? Magkano na lang or magkano ang nabili mong shares? Ilan ang nabili mong shares? 200 shares. Okay? And then tumaas, nakabawi siya on the 4th month. Naging 6 pesos from 5 pesos. Ang nabili mong shares is 166 shares of stock. Okay? And then naging 7 pesos, pabili ka ng 142 shares, and bumawi siya hanggang 10 pesos ulit on the 6th month. Okay? And nakabili ka ng 100 shares. And then sabi mo, after 6 months, ayaw ko na. Gusto ko nang withdrawin kasi nakabawi na. Pwede naman. Diba? Pwede nating withdrawin. So, bibilangin natin lahat ng shares na nabili natin. Okay? May na-notice ba tayo? Habang bumababa, yan, lumalaki pala yung shares na nabibili natin. Okay? Yan. So, total natin lahat ng shares. Ilang shares ang nabili mo? Okay, after 6 months. 852 shares. And after 6 months, okay, ni-withdraw mo na siya. Magbe-base tayo sa current value ng stocks. Okay? So that's 10 pesos. Okay? So 852 total shares times the last share price is 10 pesos. How much yun? That's 8,525. So i-less natin yung total investment natin na 6,000. Gains after 6 months, kumita ka ng 2,525. Kumita pa rin pala tayo. Kahit bumagsak siya, hindi nakabawi, kita ka pa rin ng 2,500. Okay? And analyze natin yung scenario number 3. Okay? Yung price of stocks drops and rises slowly, nakabawi ng kaunti. So same din. You have 1,000 pesos per month to invest. Okay? So first month, 10 pesos yung value ng shares. Okay? Magkano or ilang shares ang nabili mo? 100 shares. And then bumaba siya from 10 pesos up to 4 pesos. O, ilang shares ang nabili natin dahil continuous ka pa rin nag-i-invest ng 1,000. Nakabili ka ng 250 shares. And then third month, hindi naman natin alam kung tataas o bumaba ulit. Diba? Magkano na? 2 pesos na lang per share. O, nag-invest ka ulit ng 1,000. Magkano or ilang shares ang nabili mo? 500 shares ang nabili mo. Sabi nga natin kanina, pag nag-i-invest sa mutual funds, padamihan tayo ng shares of stock. Diba? So, mas malaki pala ang nabibili natin pag bumabagsak ang market. Diba? On the 4th month, bumaba pa ulit, naging 1 peso na lang from 10 peso. Okay? So, nakabili tayo ng 1,000, nakabili ng 1,000 shares. Diba? Ang dami mo ng shares? And the 5th month, yan, medyo tumaas siya, bumalik siya ng 2 peso. O, continuous ka pa rin bumibili, nag-i-invest ka pa rin ng 1,000. 500 shares ang nabili mo. Okay? And on the 6th month, naging 5 pesos tumaas. Okay? Nakabili ka ng 200 shares. Okay? So ano ba naman notice natin? So habang bumabagsak pala yung stock market, okay, meron tayong chance na bumili ng mas marami. Okay? It's because, okay, wait lang. Yan. So, analyze natin. So, ibig sabihin, habang pababa ng pababa, okay, mas marami tayong shares of stocks na nabibili. Okay, remember, as a shareholder, paramihan tayo ng shares of stock. Okay? So, analyze natin itong scenario number 3. Okay? Magkano or ilang shares
ang nabili mo from first month up to 6 months. Okay? So nakabili tayo or naka-accumulate tayo ng total shares na 2,550. Okay? And withdraw mo na siya after 6 months. Okay? Last share price is 5 pesos. So times natin yan. Okay? Sa 5 peso, ang nabili mong or na-accumulate mo na total shares. Okay? So magkano lahat yan? Total value is 12,750. Okay? And magkano ang capital natin? Total investment mo is 6,000 pesos. 'Di ba? 1,000 every month for 6 months. Okay? So magkano ang kinita mo? Kumita ka ba? Dito sa scenario 3, gains after 6 months is 6,750. O saan tayo mas kumita? Doon sa scenario 1 na pataas, doon sa scenario 2 na pababa, hindi nakabawi. Okay? Or dito sa scenario 3 na bumaba, bumagsak, and then nakabawi ng kaunti. Kasi sa scenario 1, kumita tayo ng 2.4. Sa scenario 2, kumita tayo ng 2.5. And dito naman po, sa scenario 3, kumita tayo ng 6,750. Diba? Mas malaki ang kinita natin. It's because bumili tayo ng bumili, hindi tayo minto kahit bumaba ang stock market. Okay? So I hope na meron na kayong na-analyze, okay, na aral na dapat pala continuous tayong bumibili ng shares of stock. Tumaas, bumaba, di ba? Just like this, pataas, bumaba, ito po yung tinatawag na fluctuate, nagfa-fluctuate, okay, yung ating performance ng stock market. Okay? If you notice dyan, di ba? Marcos People Power, 1986, bumagsak siya, okay? Hanggang kay Ramos sa power crisis, bumaba ulit, and then nakabawi na naman. So pataas, pababa lang yan. Pero kung long term tayo nag-i-invest, okay, nag-invest ka after 20 years, pataas talaga yan. So kikita ka talaga. Okay? And yung strategy natin dyan na tinuturo ni IMG is buy and hold strategy. That's peso cost averaging. So pag sinabing peso cost averaging, diba? Consistent ka lang nag-i-invest ng nag-i-invest. Okay? And remember, pag nag-i-invest, think long term para mas ma-appreciate mo yung growth ng ating investment. Okay? And anong workflow ng mutual fund? So ganito lang po kasimple. Okay? Tayo po ito, mga investor. Okay? So lahat ng pera natin, pagsasama-samahin yan, okay, ng ating fund house or the mutual fund manager. So for example, di ba, meron kang 1,000, meron din akong 500. O, meron naman si John 50 pesos. Pwede bang 50 pesos? Yes, pwede. Basta member ka ni IMG. Okay? And pagsasama-samahin lahat ng fund natin and i-invest yan ni fund manager doon po sa securities like stocks, bonds, di ba? Sa mga blue chips corporation. Like ito po. Kita ba natin yan? Sila SM, Jollibee, BPI, BDO. So malaking company na yan sa Pilipinas. Diba? And do you think malulugi pa itong mga company na to? Baka hindi na, diba? So habang kumikita yung mga company na yan, kumikita din tayo. It's because once na nag-generate ng income yan, pinapass back yan, return sa mga investors. And equally divided yan. Okay? The more you're investing, okay, mas malaki din yung returns atin. Okay? So ganun na siya. Paulit-ulit lang yan. Okay? And hanggang hindi mo siya ni-withdraw, doon po pumapasok yung tinatawag na compounding interest. Okay? Dahil yung interest, dahil hindi mo siya withdraw, in-invest ulit yan ni fund manager and kumikita. So doon pumapasok yung compounding interest. Okay? So sabi natin, long term, mas mahaba, mas lumago yung ating pera. Diba? Simple lang. Kapag i-invest ng mutual fund, yun. So hindi ba natin alam na si SSS nag-invest ng 3 billion in mutual funds. So, ang source natin dyan is inquirer.net. So, sino po yung may mga contribution kay SSS? Oh. So, baka mamaya pera pala natin yung in-invest ni SSS. Okay? So, keep calm. Mutual fund is not a scam. Akala ko noon, scam ito. Sabi ko, naku, ito na naman. Baka mamaya mawala yung pera. And dito po, magpo 4 years na akong nag-invest sa mutual fund, okay? And na-appreciate ko na yung growth ng aking investment. Okay? So advantages in investing in mutual funds, this is professionally managed. Sabi natin kanina, meron tayong fund manager. Yung fund manager natin dito, talagang dekada na yan. Yun lang yung binabantayan nila yung performance ng stock market. Okay?
Talagang expertise nila yan. Dekada na nilang pinag-aralan yan, kaya malabo po na malugi yung ating investment. Very liquid. Sabi ko nga kanina, anytime pwede kang mag-withdraw, okay? Mag-redeem ng iyong investment. Okay? And hindi po siya ganun kahirap, lalo na pag member ka ni IMG. Okay? Low initial investment requirement. Bakit low? Kasi pwede ka na mag-invest dito kahit 1,000, 500, 100 pesos, 50, pwede ba? Kahit 20 pesos, pwede ka mag-invest. Okay? Basta member ka ni IMG. Do you think pupunta ka sa bangko, meron kang 20 pesos or 50 pesos, tatanggapin ba yan? Pang-invest sa mutual fund nila or pupunta ka kay Jollibee? Di ba? Parang malabo, di ba? Pero dito po sa IMG, for as low as 20 pesos, pwede mo siyang i-top up, idagdag sa iyong investment. Very transparent kasi meron tayong statement of account dito. Okay? Nakikita mo kung how much na yung growth ng iyong investment and kung pumapasok ba talaga yung iyong top up or additional investment. Okay? Diversified, ibig sabihin, nakakalat po yan sa maraming company. Okay? So nakakalat yan sa 10 company. Diyan yan kasama sila Jollibee, sila SM, sila BDO. Yan. So mga malaking company na yan. So let's say lang, considering may nalugi dyan sa 10 company. Nalugi si SM. So parang ang labo na, no? Na mawawala pa si SM. Di ba? Si Jollibee nalugi, parang malabo din. So considering may nalugi na isang company, lugi bang investment mo? Hindi po, kasi meron pang siyam na company na kumikita. Okay? Sabi nga natin, huwag mong i-invest, okay, lahat ng investment mo sa isang basket lang. Dahil pag nahulog yan, basag lahat ng itlog sa basket, mawawala yung investment mo. Kung isa lang, dapat naka-diversify siya, nakakalat. Okay? And pag member ka ni IMG, okay, forever zero loads or entry fee. Wala siyang entry fee, wala siyang charge pag nagta-top up ka or nagdadagdag ka ng yung investment. Okay? Unlike sa ibang mga investment companies, meron silang sina-charge. Okay? So dito po, zero entry fee and gains, profits are tax exempt. So ibig sabihin, pag nag-withdraw tayo dito, wala tayong tax as long na more than 6 months na yung ating investment sa mutual fund. Okay? Yan. So ito po yung mga top 10 corporations na pinag-i-investan mo. Lalo na pag member ka sa IMG, may account ka na agad sa mutual fund. And dito po nakakalat sa top 10 holdings. Okay? Kasama dyan si SM Prime Holdings, Ayala Land Corporation, di ba? Lalaki ng mga company na yan. BDO Unibank, SM Investment Corporation, Bank of the Philippine Island, BPI, Jollibee Foods Corporation, Ayala Corporation. O di ba? Ang lalaki ng mga company na yan, magdududa ka pa ba? Di ba? Na baka hindi lumago yung pera ko. Ang, di ba? Top corporations, yung mga pinag-i-investan natin. So dati, pag nag-invest ka sa mutual fund, you need 10,000 or 20,000 or more. Okay? So ngayon, pinamura na po. Lalo na pag member ka na IMG, 1,500, pwede ka na mag-invest. Okay? So ito, tatlo lang to sa mga benefits ni IMG pag nag-join ka. Okay, actually, more than 60 plus na yung benefits ni IMG na pwede mong i-enjoy. Pero ito, highlight ko lang. Sabi natin kanina, meron ka ng account pag nag-join ka sa IMG. And may laman na yan na 1,000 pesos. Okay? And meron tayong direct platform, MyTrade, online trading platform na pwede mong pag-aralan, DIY. Okay? Do it yourself. Nasabi ko kanina, free investment seminar. Okay, pwede ka pa mag-attend ng mga higher trainings dito para maging effective investor ka. Mutual funds at zero entry fee, hindi binabawasan. Okay, walang bawas sa ating top up or additional investment. Okay, so along with that, meron pa tayong mga partners company like Atram, Philiquity, Pilam Asset, Sun Life Asset Management, PAMI, Soldibo Funds, yan na pwede mong pasukin na mga mutual fund company din yan and zero entry fee din yan pag member ka ni IMG. Okay? Yan. So dito po nakakalat sa mga malaking company yung ating pera. So ang tanong, how much do you have right now? Meron ka bang 10,000, 20,000, or meron kang 1,000? Kung meron kang 1,000, mag-join ka sa IMG para pwede mong i-top up ang iyong 1,000 pesos. Okay?
Yan. So, ibig sabihin, pag member ka ni IMG, we bypass the middleman. Ibig sabihin, yung mga agent na yan, hindi mo na kailangan yan. Hindi sila kailangan mangumisyon sa atin. It's because nandito na lahat sa IMG. Okay? So, pag member ka ni IMG, ma-avail mo lahat ng mga benefits, lalo na itong investing in mutual fund or stock market. Okay? Yan yung mga malaking company. Pwede mo nang pasukin agad yan. Okay? And advantages, wait lang, balik. Okay. So sa iba, 'di ba? Sa labas, outside IMG, pag nag-i-invest ka, okay, kailangan mo ng broker. Sabi nga natin agent. Okay? So sa agent kumikita sa atin bago ka makapag-invest. But dito sa IMG, okay, hindi mo na kailangan dumaan sa kanila. Okay? Diretso ka na sa mga um, um, investment vehicle na yan. Okay? Dahil nagkaroon ka na ng access dahil member ka ni IMG. Okay? So invest in stock market through mutual funds and become a part owner of these companies for as low as 6,000 pesos lang. 'Di ba? Mapasok mo na lahat to ng mga companies na pwedeng pag-investan. Plus, enjoy the exclusive membership benefits. Hindi lang pala yung pag-i-invest sa mutual funds, stock market. Ang pwede mong i-enjoy, meron ka pang free na 100,000 personal accident insurance pag nag-join ka sa IMG. Free unlimited health check-up at Kaiser Medical Center. May eye check-up pa. Free yung frames natin. Ito yung salamin. Yan, kung nagsasalamin ka na, meron tayong free dyan. Na eyeglass frames per year, discount on your car purchases, discount on real estate purchases, and many more. Diba? So, hindi lang pag-i-invest. And ito sabi ko kanina na meron tayong transparency. It's because, diba, meron tayong statement of account. So, nakikita mo yung amount ng investment mo, nakikita mo kung how much yung per shares na bibili natin, and nakikita mo dito yung accumulated number of shares. Okay? And pwede mo siyang withdrawin anytime kasi andyan lang yung request redemption. So, i-guide namin kayo, okay, dito sa iyong portfolio pag member ka ni IMG. Okay? So, mutual funds and stock market, sabi ko nga, hindi lang nalilimit dyan pag member ka ni IMG dahil may access ka na. Okay? So, one-stop shop. Kailangan mo ng healthcare. Meron tayong mga partners company dyan na pwede makatulong sa'yo. Kailangan mo ng insurance. Yan. So, meron tayong mga partners company dyan pwede makatulong sa'yo para makapag-less ka or maka-discount. Investment, real estate, general insurances, and allied services. Okay? So once na maging member ka, ito po yung magiging portal natin. Okay? So may portal tayo. Okay? Pag member ka na ni IMG, nandyan na yung libre mo na 1,000 na naka-invest sa Soldivo Mutual Funds. Okay? Andyan na rin, may libre ka na rin Fidelity Life, pwedeng i-convert sa memorial service na 50,000 and meron ka pang 100,000 na personal accident insurance under Manila Bankers na partner din ni IMG. Okay? And pwede ka na rin mag-save sa iyong long-term care. Yan. So, i-guide namin kayo pag member na kayo. Okay? And this is also part of your benefits. Travel the world. So, gusto mo ba makita, di ba? To see the world. Yan. So, meron tayong mga travel dito. Like, noong 2023, nakapag-travel kami ng Taipei, Taiwan, Macau, Hong Kong, and this year, March, Bangkok. Okay? Yan. So, kung gusto mo rin ma-enjoy ito, this is part of your membership. So, kalain mo, hindi ka lang maturuan dito mag-invest sa mutual funds, sa stock market, kundi may travel pang benefit. So, how to start? Become a lifetime member for as low as 6,000 pesos lang. Diba? Sa 6,000 mo na yan, may 1,000 ka na account sa mutual fund and pwede mo lang siyang dagdagan for as low as 20 pesos. So wala nang reason si Juan de la Cruz na hindi makapag-ipon. It's because mababa na or pinamura na yung pag-i-invest sa mutual fund. Okay? So screenshot niyo po ito. Ito po yung mga bank accounts ni IMG na pwede mong paghulugan ng iyong membership na 6,000 para makapag-start ka sa iyong investing and financial planning. Okay, so who are the members of IMG? Seafarer, OFW, ina-educate natin yan. Okay, para makauwi sila sa Pilipinas, wagi, may ipon, may investment. Mga kapulisan, yan, pinapasok natin yan, ina-educate natin yan, and they're very grateful na talagang meron palang company na tuturo ng libre, di ba, na para makapag-save and invest din sila.
Okay, ito pala mga pulis. Dito ko nalaman na-scam din pala sila. It's because of kulang sila din sa financial education. Okay, so dito po actually hindi pa ako tapos mag-lecture dyan sa kanila. Talagang ang dami nang gusto mag-start sa kanilang investment dahil alam nila na ito makakatulong sa kanila lalo na pag nag-retire sila. Bureau of Fire, yung mga bombero natin dyan, sinishare din natin ating knowledge, yung know-how natin pagdating sa financial literacy. Okay? So sino pa na-share na namin ng book namin ni IMG? Pangulong Duterte, yan, Peter Cayetano, Doc Willie Ong, Boy Abunda, Brother Bo Sanchez, mga news anchor natin. Hawak ba nila yung book na hawak ko? So sila po, na-share na rin natin and somehow na-educate na rin natin kung anong tinuturo natin. Okay? Even Senator Raffy Tulfo, nag-join na rin sa community ni IMG. Akalain mo, di ba? Si Senator Raffy Tulfo, kakampi na rin siya ng IMG community. So hawak ba niya yung book na hawak ko? Yan. So na-share lang sa kanya ng writer ni Corina Sanchez sa Rated K, si Miss Arma. Okay, na-share lang sa kanya yung book and sabi niya nga, wala pa ako sa Senado, advocacy ko na yung pagtuturo ng financial literacy, lalo na sa mga OFW dahil ang daming OFW na nai-scam. Okay, so dito po, sabi nga, di ba, pag nai-scam, pinapatulpo, yan. So dito po, talagang malayo tayo sa scam. It's because sinusuportahan tayo ni Senator Raffy Tulfo. Okay? So last slide na tayo, malapit na matapos. Take action and secure your future now. Okay? Si Corina Sanchez she's also our ambassadress dito po sa IMG. 10 years ng ambassadress. Okay? Nagtuturo din siya ng financial education sa mga celebrity. Di ba ang daming celebrity na hindi nakapag-prepare, kulang ang retirement fund, even yung mga medication nila, di ba, hindi na masuportahan. Okay? So sabi ng book ni IMG, page 99, be with a group who inspires you. So dapat alam natin yung mga sinasamahan natin. Kung sinasamahan natin mga magagastos, mapapagastos din tayo. Sinasamahan natin mga marites, mapapa-marites din tayo. Di ba? When the member of your group save, they will also inspire you to save. So kung nasamahan mo mga community of savers and investors, di ba? Mai-inspire ka rin na mag-ipon, mag-invest. Okay? And ito pinaka-nagustuhan ko, yung mission ni IMG is to convert people from being spenders to savers. Lagi kong inuulit dito na hindi kami nagtuturo kung paano gumastos kasi expert na tayo dyan, di ba? Ang tinuturo namin kung paano mag-ipon, mag-invest the right way. Okay? So start your journey towards financial freedom with IMG. Yan. So thank you very much sa lahat ng mga nakinig and see you in IMG community. So you can contact me. This is my Facebook account, okay, and my contact number. Okay, so thank you very much and to God be all the glory.